Batas at Politika by Attorney Matthew Velez. Gandang araw po sa inyong lahat. Naririto na naman po ako upang magbahagi ng dagdag kaalaman ukol sa batas o sa politika ng ating bansa. Ang aking pong topic sa araw na ito ay ang mga hakbang na dapat nating gawin kung tayo ay bibili ng lupa. Ito po, ang mga hakbang na to ay tinatawag sa amin mga abogado ay due diligence study. Ito po ay paraan para hindi po tayo maloko sa ating mga transaksyon sa bahagi ng lupa. Ang ating gagawin ay ang pagkuha ng mga Xerox copy o mga kopya ng mga importanteng dokumento ng lupa. Ang una po nito ay ang kopya ng duplicate copy ng titulo. Ito po ay kung na-transfer na doon ng ikailan, ito po ay tinatawag na transfer certificate of title. Kung kakarehistro lamang ng lupa, ito ay ang original certificate of title. So, kailangan natin kumuha ng kopya nito. Ang pangalawa po ay ang kopya ng pinaka-latest na tax declaration ng lupa. Kung ang bibili mong lupa ay may kasamang bahay, ang tax declaration din ng bahay. Pangatlo ay ang subdivision plan, approved subdivision plan ng lupa. Ang pang-apat ay realty tax clearance. Ito po ay nagpapatunay na ang lupa ay bayad na ang mga buwis. At isa rin po, ang importante natin kunin ay ang valid ID, kopya ng valid ID ng seller o ng pinagbilhan. Ito po ay para ma-identify kung ang nasa rehistro ba talaga, ang pangalan na nasa rehistro, ay yun din ang seller na kaharap mo. Ito po mga dokumento na to, pag nakuha na, ay pupunta na naman tayo sa susunod na hakbang. Ito po ay ang pag-verify o pag-verifika kung itong mga dokumentong ito na kinuha mo ay talaga bang totoong nag-i-exist sa mga ahensya ng gobyerno. Hindi ba ito gawa-gawa lamang? So, ang una nating i-verify o alamin kung talagang totoo ba ay ang duplicate owner's copy ng titulo. Saan ba natin to i-verify? Pupunta po tayo sa Registry of Deeds kung saan nakalagay ang lupa. Ang gagawin po natin ay kukuha tayo ng certified true copy ng titulo. Madali lang po kumuha nito. Magre-request lang doon sa RD. At ito naman talaga ang kanilang trabaho para tumulong sa publiko para mag-verifika ng mga dokumento. So, pag nakuha na natin ang certified true copy, titingnan natin doon sa Memorandum of Annotations kung meron bang mga transaksyon doon na makaka-apekto sa ownership ng nagbibenta sa atin. Ito po ay kung meron ba nakatatak doon na nakasangla ang lupa. O kung meron ba nakatatak doon na meron bang ibang nakiklaim sa lupa. Ito ay tinatawag na adverse claim. Pangatlo ay kung itong lupa na to ay kinakaso ba o nagiging isang subject ng nag-pending na kaso. So, ang tawag doon ay litis pendentia. Kung meron po mga nakatatak nito sa likod ng titulo, ay ibig sabihin po ay problemado
itong titulo na to o itong lupa na to. So, ang advice ng mga abogado dyan is wag nang ipagpatuloy ang pagbili ng lupa sapagkat ang mangyayari po lamang, ang malamang na mangyari ay bumili ka ng problema. So, hindi natin gusto na mangyari ito. Isa rin pong importanteng hakbang ay ang pagberipika kung hindi ba fake ang titulo. Gagawin po natin to sa pamamagitan ng pagdala ng original duplicate owner's copy doon sa Register of Deeds. Maaari po nating isama ang seller, dala-dala ang duplicate original, at ipapakita po natin to doon sa mga tauhan ng Register of Deeds. Meron po silang mga paraan upang maberipika kung totoo ba o hindi ba fake ang title na dala-dala ng seller. Ang pangalawa ay ang pag-verify ng tax declaration. Ito pong kopya ng tax declaration ay dadalhin natin sa assessor's office, city or municipal assessor's office, at kukuha po tayo ng certified true copy ng tax declaration na to. Ito po ay nagpapatunay na itong lupa na to ay nakapangalan doon sa municipal assessor sa nagbebenta. At meron din po mga nangyayari na yung claim ng iba ay hindi man nakatatak sa titulo, ay nakatatak dito sa tax declaration. So, dapat natin tingnan ang tax declaration kung may nakatatak ba doon na ng mga claim o ng mga kompromiso ng lupa. So, ang pangatlo nating i-verifika ay ang actual location at gaano kalaki ang lupa. Gagawin natin to sa papatulong sa geodetic engineer upang tingnan ang mga dokumento, ang subdivision plan at ang title, at pagpunta sa actual location kasi meron silang sapat na kakayahan para i-locate ang property. So malalaman po natin ito na ang description na nakalagay sa titulo o subdivision plan ay yun ba talaga ang lupa na tinuturo sa iyo na gusto mong bilhin. So ang tawag dito ay relocation survey. So makakatiyak tayo na yung lupa na gusto mong bilhin ay yun talaga yung nakalagay sa titulo. Pagkatapos po nito, pag na-verify natin at wala namang problema, ay pupunta na tayo sa pinakahuling bahagi. Ito po ay ang pag-execute na ng deed of absolute sale. So pupunta po tayo sa abogado at magpapagawa ng deed of absolute sale. Dapat po absolute sale kasi kung hindi yan absolute, ay hindi yan tatanggapin sa BIR at hindi mo yan mapaparehistro sa RD. So, ano-anong dapat nating i-considera pag nagpapagawa tayo ng deed of sale? Isa po dito, sa karanasan ko, ay ang BIR ay nagre-require na dapat ang pumirma ng deed of sale ay both seller and buyer. Napakahigpit po ng BIR. Kahit po period o kama ay talagang binubusisi nila. So, isa din po ay dapat merong resibo ang abogado na rehistrado sa BIR. Kasi po, ito po ay hinihingi rin ng BIR. Yung sinisingil niya sa paggawa ng deed of sale o pagnotaryo
ay dapat merong kasama na resibo na rehistrado sa kanila. At mas mabuti po na lahat na dapat pirmahan ng seller ay papapirmahan na sa isahan lamang. Kasi po, pagkatapos ng pirma, pagkatapos ng bigayan ng pera, baka ho, mahirapan na tayo magpapirma uli sa seller. So, gumawa na rin po tayo ng affidavit of no improvement. Kung ang property ay walang improvement, na ito ay galing sa seller. At isa rin po na requirement ng BIR ay acknowledgement receipt. So, gagawa ko lang po tayo, marunong gumawa ang abogado niyan, na nakalagay doon, nagkukumpirma na nagkaroon ng bigayan na pera. Ito po ay mas mabuti na sinisignaturan o linalagdaan ng both seller and buyer. So, yan na po ang mga patakaran o mga proseso na dapat nating gawin para po hindi tayo malinlang sa ating pagbili ng lupa. Maraming salamat po.